Ilang lugar sa ating bansa wala pa ring sariling daan o yung tinatawag na farm to market road na dapat ay pinapagawa ng gobyerno. Tulad ng barangay Villa Ilaya sa bayan ng Atimonan sa Quezon. Tuloy, tuwing panahon ng bagyo, madalas na isolated ang kanilang pamayanan. Nitong Biyernes, matapos ang halos isang oras na paglalayag, narating na rin ng Kapuso team ang Villa Ilaya na sinasabing pinakamalayong barangay sa bayan ng Atimonan sa Quezon. 52 years old na ako, ay nadidinig ko na lagi yung karsada, hanggang ngayon hindi pa rin nagkakaroon kami ng karsada kahit pang tumarketod man lamang. Sa dami ng mga residenteng nasiraan ng bahay, tulong ang kanilang daing. Si Carmen, tad-tad ng sugat ang katawan. Nadaganan siya ng mabagsakan ng puno ng niyog ang kanilang bahay noong kasagsagan ng bagyong Glenda. Dahil hindi makapaglayag pagkatapos ng bagyo, hindi pa rin nadadala sa ospital sa bayan si Carmen. Halimbawa po ay kung na-emergency at may bagyo, ay di mamamatayan nga po kami ng kabarangay namin. Nilakad ni Proser Pina ng 2 oras ang bayan. Sa wakas, nakahanap na rin siya ng bangka na magdadala sa tiyahin niyang si Carmen sa ospital. Mahigit 1,000 residente ng barangay mula Villa Ilaya ang natulungan ng ating Operation Bayanihan. Talaga pong abot-abot po ang pasasalamat ko sa GMA Kapuso. Sapagkat kahit po itong barangay namin ay liblib na lugar, malayo, ay sila po ay nakapunta. Sa paghupa ng bagyo, muling nanumbalik ang ngiti ng mga tao rito. Subalit ang matagal na nilang hiling. Tingin ko po talagang yung karsada, yun ang higit na talagang kailangan namin dito.